US President Joe Biden kinanselang kanyang mga biyahe sa ibang bansa para tutukan ang posibleng epekto ng pagtama ng Hurricane Milton sa Amerika. At bilang ng mga kaso ng kolera sa Nigeria tumaas ng 200% ngayong taon. Si Joy Salamatin para sa sentro ng balita. Puspusan ang paghahanda ng Amerika dahil sa banta ng Hurricane Milton. Ayon kay US President Joe Biden, ang bagyong Milton na raw ang pinakamalakas na tatama sa Florida sa nagdaang 100 taon. Kaugnay nito, itinaas na ang tornado warnings doon, kasabay ng inaasahang pagbuhos ng ulan sa Miyerkules o umaga ng Huwebes. Kinansila na rin ni Biden ang kanyang mga biyahe sa Germany at Angola para i-monitor ang sitwasyon. Sa ngayon, patuloy ang paglikas ng halos 1 milyong residente sa Amerika. Nakapreposisyon na rin ang mga rescuer para sa mas mabilis na pagtugon sa mga maaapektuhan ng bagyo. Nagbigay ng suporta si US President Joe Biden sa pamamagitan ng phone call sa Israel, kaugnay ng kanilang operasyon laban sa mga militanteng grupo sa Gaza at Lebanon. Tinalakay ng lider ang agarang pagbabalik ng diplomasya upang ma-rescue ang mga bihag na hawak ng Hamas. Kabilang na rin sa mga pinag-uusapan ang magiging sagot ng Israel sa isinasagawang pag-atake ng Iran nitong nakaraan at ang pagtutol ng US sa Israel na puntiryahin ang nuclear sites ng Iran. Samantala, nagbabala naman si Israel Defense Minister Yoav Gallant kaugnay ng isasagawa nilang pag-atake sa mga susunod na araw. Tumaas sa 200% ang kaso ng mga nagkakasakit ng kolera sa Nigeria. Ayon sa Nigerian Center for Disease Control, umakyat na sa 11,000 ang bilang ng mga kolera patient doon ngayong taon. Itinuturong dahilan ang kontaminadong supply ng tubig at pagkasira ng kanilang sanitation system. Bunsod ito ng nangyaring pagbaha sa kanilang lugar dahil sa matinding pag-ulan. Sa ngayon, patuloy ang pamimigay nila ng bakuna sa mga bayan, lalong-lalo na sa mga lugar na labis na napinsala ng baha. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.